Abala si Amara sa pagbabasa ng medical records nang marinig niya ang boses nga ng kaibigan mula sa likuran. Dok Amara, halika muna saglit sa ground floor. Ipapakilala raw sa atin yung mga sundalo na galing sa Special Force Unit. Ang popogi nila, Diyos ko! Sigaw pa nga ni Nurse Jella para nga tawagin ang atensyon nga ni Amara. Kunot noong lumingon naman si Amara sa kaibigan bago nga ibaba sa table ang hawak. Hindi niya naiwasang magtanong dahil nga sa pagtataka. Ha? May mga bago na namang nakadestino sa atin? Akala ko, noong nakaraang linggo lang pinalitan yung mga naunang sundalo. Mamaya ka na magtanong, Dok. Basta halika na. Ang dami kayang poging sundalo sa baba. Dali na. Natatarantang saad pa nga ni Nurse Jella bago siya hatakin papunta sa elevator. Hindi na nga namalaya ni Amara kung paano nga nila narating ang main floor ng ospital. Basta't natagpuan na nga lamang niya ang sarili na nililibot nga ang tingin sa mga sundalo na nakasuot nga ng black military uniform sa gitna. Pumunta nga sa gitna ang matandang sundalong general at saka nagsalita gamit nga ang malalim na boses. Good morning medical team. Total kompleto na kayong lahat dito. Gusto kong makilala ninyo ang Special Force Unit. They are the new group of soldiers who will protect you from possible terrorists. Sila ang team code. Sabay-sabay na yumuko naman ang buong medical team para bigyan ng respeto ang mga sundalo. Hindi ako magtatagal dito kaya gusto kong ipasa ang lahat ng otoridad sa aking sundalo na may pinakamataas na ranggo sa grupo. Lumingon nga ang general sa grupo nga ng mga sundalo at sinenyasan ang isang lalaki na nasa gitna. Dos, please step forward and introduce yourself to the medical team. Kitang-kita ni Amara kung paano kiligin nga ang mga kapwa-doktora at nurse sa paligid niya nang hubarin nga ng gwapong lalaki ang headgear nga nito. Lantad na lantad sa mga mata nila kung gaano kakisig ang sundalo. Pero mukhang masyadong seryoso. Saad nga ni Dos, Good morning medical team. I am Captain Dos from SFU Central Team. I'll be leading team code starting now. Pati ang boses ang gwapo. Sad pa nga ni Amara sa kanyang isip. Muli na namang namula ang pisngi ng mga katrabaho nga niya, kaya lihim siyang natawa. Minsan lang kasi makakita nga ng gwapo ang mga kapwa-doktor at nurse niya. Dahil tagong-tago nga ang syudad nila at lapitin nga ng gera dahil nga sa mga terorista. Medical team, gusto ko kayong pasalamatan dahil sinakripisyo ninyo ang payapang pamumuhay sa Manila para lamang tulungan ng mga tao rito. Kaya gagawin ng team code ang lahat para masiguro ang kaligtasan ninyong lahat. Nangangakong saad nga ng general. Kapalit noon, gusto ko ring sundin at respetuhin ninyo sila. Isa-isa pa ngang nagpakilala ang mga sundalo sa team code bago tuluyang pabalikin ang medical team sa kanilang mga trabaho. Nagsimula na nga rin pumunta ang mga sundalo sa kanilang nakadestinong lugar. Kaya't paalis na nga rin sana si Amara nang marinig niya ang pagtawag nga sa kanya ng general ng mga sundalo. Doc Amara? Magalang nga siyang yumuko sa matandang sundalo. Good morning General Moriones. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Magalang na tanong nga ni Amara. Amara, ikaw ang pinakamagaling na doktor dito sa ospital. Kaya gusto kong ipakilala sa iyo ang pinakamagaling kong sundalo nang sa ganon alam ninyo na isa't isa ang hahanapin ninyo kung kailangan nyo ng tulong. This is Captain Dos. Pakilala nga ng general sa katabi nga nitong sundalo. Lumapat naman ang tingin ni Amara sa matangkad at makisig na lalaki. It's nice meeting you, Captain Dos. Isang tango lang ang binigay nga ng lalaki bago lumingon sa general. Permission to roam around the hospital for checkpoint, General Moriones? Saad na nga lamang nito. You may, Captain Dos. Sagot ng matandang sundalo. Hindi makapaniwalang tinanaw ni Amara ang likuran ni Dos na ngayon
ay naglalakad na nga palayo sa pwesto nga nila. Hindi man lamang siya sinagot pabalik. Ang sungit pala nun. Sa isip-isip nga niya. Mukhang napansin ng general ang ekspresyon niya dahil marahan nga itong natawa. Naku, pagpasensyahan mo na si Dos, Doktora. Siya ang pinakamagaling na sundalo ngayon sa Special Force Unit kaya doble rin ang trabaho na ginagawa niya para sa team. At para na rin sa inyong medical team. Mukha lang siyang masungit dahil masyadong seryoso sa trabaho pero mabuti siyang lalaki. Saad nga ng general. Isang magalang na tango na nga lamang ang binigay ni Amara bilang sagot sa general. Ayaw niya namang magsalita ng kung ano-ano sa harapan nga nito lalo na. Mukhang malapit nga ito sa masungit na Dos na yon. Nagpaalam lamang siya sa matandang sundalo bago bumalik sa trabaho. Grabe, ang pogi talaga ng pinaka-leader ng team code, no? Sobrang tangkad pa, kaso mukhang hindi namamansin eh. Natatawang saad pa nga ni Nurse Ann habang abala sila sa pagkain. Napairap na nga lamang si Amara. Masungit talaga. Pero mo, nagpakilala ako tapos sabi ko pa, nice to meet you, pero hindi man lamang sumagot. Saad nga nito. Natawa na nga lamang ang mga kaibigan niya. Baka naman sobrang busy, kaya wala na talagang time para bumati pa pabalik. Saad nga ni Dr. Fate. Sus, 2 segundo lang para sabihin yung nice to meet you too. Hindi pa magawa? Maarte nga ang sabi nga ng babae. Dahil nga sa inis, hindi na nga lamang niya namalayan ang paglingon ng mga kaibigan nga niya sa likuran niya na para bang may tao doon. Patuloy na nagreklamo si Amara sa kasungitan nga ng sundalong nagngangalang Dos. Alam kong gwapo siya, pero 'di ba? Parang basic lang naman yung pagsagot pabalik kapag may bumati sa'yo. At doktora po ako. Huwag ko kaya siyang gamutin kapag nagkasugat siya. Dok, mahinang pigil nga sa kanya ni Nurse Chela. Umubo pa nga ito nang peke bago senyasan ang likuran nga niya. Ano? Nagtatakang tanong nga ni Amara na medyo masungit pa. Hindi ba kayo agree? Kapag ganun ba kagwapo ayos lang na magsungit? Hindi naman ata tama. I bet you're enjoying your lunch a lot, Doktora Amara. Biglang may baritonong boses na nagsalita nga sa kanyang likuran. Gulat na napalingon nga ang doktora sa likod niya nang marinig nga ang boses ni Dos. Halos manlambot nga siya nang makita ito roon at seryosong nakatingin nga sa kanya. Kain po! Utal na nga lamang nasaad ni Amara. Ayos lang, busog na ako sa mga reklamo mo. Sagot nga ni Dos na nang aasar nga ang tono dahilan para magtawanan ng mga kaibigan nga ni Amara. Umirap nga siya sa mga ito bago muling lingunin ang sundalo. Yumuko siya. Pasensya na po, naasar lang po talaga ako kanina. Yun ang totoo. It's fine. Hinahanap ka na ni General Moriones. Sumama ka sa akin pagkatapos mong kumain. Seryosong saad pa rin ni Dos. Tapos na ako. Sagot naman ni Amara bago tumayo sa kinuupuan niya. Tinago niya ang mga kamay sa bulsa ng lab gown at sinenyasan ng lalaki na maglakad na. Ano raw ang kailangan ni General? Tanong pa nga nito. Medical records of the kids you treated. Sagot nga ni Dos. Palingalinga ito sa paligid habang bit-bit ang kung anong armas. Maraming nakapalibot nga ng mga sundalo sa buong hospital dahil kailangan nga niyang maging alerto kung sino ang mga pumapasok. Baka kasi mamaya mapasok din sila ng mga terorista kaya mahirap na. Okay, nasan si General? Ako nang pupunta sa kanya. Kukuhanin ko lang yung record sa opisina ko. Sagot nga ni Amara. Sasamahan na kita. Mamaya magreklamo ka na naman na iniwan kita bigla. Pangaasar pa nga ng lalaki na si Dos. Hindi pa pwedeng mag-move on ka na doon, Captain? Naiinis naman na tanong nga ni Doktora. Masungit ka naman talaga kanina. Kaya hindi mo ako masisisi kung yun yung nasabi ko tungkol sa'yo. Tapos ngayon, nangasar ka pa dyan? Mahinang natawa na nga lamang si Dos sa tabi niya. Oo na, masungit na, Dok. Baka mamaya, hindi mo pa ako gamutin kapag nabaril ako. Tumigil nga si Amara sa paglalakad at mahinang hinampas ang balikat nga ng sundalo. Huwag kang magsalita ng ganyan.
Alam mo bang mahirap para sa aming mga doktor na gamutin ang mga sundalo na katulad nyo? Naaawa rin kami sa inyo kasi sinasakripisyo nyo yung buhay nyo para sa mga tao. Nilingon siya ni Dos. Hindi ba ganun din naman kayong mga doktor? The moment you agreed on working here, you sacrificed yourself already. Alam niyo ang posibilidad na umatake ang mga terorista pero nandito pa rin kayo para tulungan ang mga tao. Wala naman tayong pinagkaiba, Doc Amara. Parehas tayong nagtatrabaho para magsakripisyo. Natahimik nga ng ilang segundo si Amara dahil nga sa sinabi nga ng lalaki. Hindi niya agad naisip na tama naman ang sinasabi nga nito. Nagsasakripisyo nga rin silang medical team para maisalba ang mga buhay nila, kagaya lamang ng mga sundalo. Nang makarating nga sila sa opisina ni Amara, ay kampating umupo nga si Dos sa sofa. Dahilan para mapairap na nga lamang ang doktora na tinawanan lang ng lalaki. Ang taray talaga ng doktora na to. Sad pa nga nito. Siyempre, sinungitan mo rin ako kanina eh. Depensa nga ni Amara sa sarili habang abala sa paghahanap nga ng files na kailangan nga niya para ipakita sa general. Nang makita yon sa ibabaw nga ng lamesa, agad niya yung kinuha bago humarap sa sundalo. Bakit nga pala hinahanap ni General Moriones ang records na to? Tumayo si Dos sa pagkakaupo at nagkibit balikat. Wala rin siyang sinabi sa akin eh. Baka may sasabihin siya sa iyo tungkol dyan. Kaya niya pinatawag. Halika na? Tumango nga si Amara. Bago sundan, ang lalaki palabas nga ng opisina. Ilang sundalo pa nga ang nadaanan nila at lahat ng ito yumuyuko kay Dos bilang respeto. Sa tindig pa nga lamang ni Dos, alam mo nang siya na ang pinakamagaling sa grupo ng mga sundalo. Tuwing naglalakad nga rin ito, punong-puno nga ng otoridad at kumpiyansa na kaya niyang pamahalaan ng Special Force Unit. Kaya kahit nasusungitan nga si Amara sa lalaki, hindi niya maiwasang humanga rito. Halata kasi na napakadedikado nga nito sa trabaho. Nabalik sa realidad si Amara nang isang malakas na sigaw nga ang narinig nila mula sa ground floor ng ospital. Agad siyang kumapit nga sa glass railings ng second floor at sinilip nga ang nangyari sa baba. Nanlaki ang mga mata niya nang makita nga ang isang matandang babae na bitbit ang duguan nga na batang lalaki. Walang pagdadalawang isip na tumakbo nga papunta sa hagdan. Amara! Natatarantang tawag sa kanya ni Dos. Tuloy-tuloy lang siya sa pagtakbo at hindi rin naman nahirapan ng sundalo na mahabol si Amara. Dahil nga sa haba ng mga biyas nito, napatigil si Amara nang marahang hatakin nga ni Dos ang braso niya. Captain, bitawan mo ko! Singhal nga ni Amara. Huwag kang umalis ng basta-basta. Alam mo namang maraming terorista na nagpapanggap bilang isang normal na tao. Galit na saway nga sa kanya ni Dos. I need to help the child. Sigaw naman ni Amara. I know. Sagot ni Dos. Sasamahan kita. Dito ka lang sa likod ko. Hindi pa namin masisiguro kung ligtas na lumapit nga sa kanila. Nagala lang sa naman ni Dos. Walang ibang nagawa si Amara kung hindi tumango na nga lamang at sumang-ayon dahil ginamitan na siya ng lalaki ng mahinahon na boses. Kaya kahit gusto nga niyang magmadali, sumunod na nga lamang siya kay Dos. Narating nila ang kinalalagyan ng mag-ina at hindi rin ito malapitan ng ibang doktor at nurses dahil nga sa mga sundalong nakapalibot. Parang awan niyo na po. Nagmamakaawang saad nga ng matandang babae habang yakap-yakap ang duguan at walang malay na anak. May bigla na lang po kasing sumabog sa barangay namin at isa sa mga naapektuhan ng anak kong si Justin. Parang awan niyo na po, iligtas niyo po siya. Ilapag mo ang bata sa sahig at itaas mo ang magkabilang kamay mo. Straightong saad naman ng isang sundalo habang nakatutok nga sa matandang babae. Napapikit na nga lamang si Amara sa nakita. Naaawa nga siya sa mag-ina pero naiintindihan din niya ang mga sundalo dahil nag-iingat lamang sila. Baka kasi mamaya malin lang sila at may dalangang kung ano na ikapapahamak nilang matanda. Libong buhay rin ang maapektuhan. Hindi po ako kalaban. Nagsasabi po ako ng totoo. Parang awa niyo na po.
Humahagulgol pa nga na saad nga ng ginang. Mabilis na inangatama ni Amara ang kamay at hinawakan nga ang braso ni Dos, dahilan para mapalingon ng lalaki sa kanya. Please Dos, hayaan mo kong iligtas yung bata. Nakayuko nga niyang sabi sa mahinang boses. Ilang segundong namaya pa sa kanilang dalawa bago niya marinig ang boses nga ng sundalo. Go on, Doc Amara. Save the kid. Sagot nga ni Dos. Nabuhayan ang mukha ni Amara sa narinig at mabilis na naglakad nga papalapit sa mag-ina. Akmang haharangan na nga sana siya ng isang sundalo kung hindi lamang nagsalita si Dos. Paraanin niyo siya. There is no visible threat within the woman. She's normal, citizen. Hayaan niyo si Doc na gawin ang trabaho niya. Matigas sa saad naman ni Dos. Agad na sumaludo naman ang isang sundalo bago niya hinayaan nga si Amara. Walang sinayang na oras si Amara at mabilis na lumuhod sa gilid nga ng batang lalaki. Nag-angat siya ng tingin at sinenyasan nga si Nurse Jella. Maingat na pinunit nga ni Amara ang suot na t-shirt ng batang lalaki para makita niya ng maayos ang kung ano man ang nasa tiyan nito. Prepare the operating room, Nurse Jella. Mariin na saad nga ng babae. Pero Doc, nag-aalalang sambit naman ni Nurse kay Amara. Wala akong marinig no heartbeat mula sa bata. Mariin na napapikit si Amara. Pinapakiramdaman pa rin ang pulso ng bata gamit nga ang dalawang daliri. Just listen to me and prepare the operating room. Ire-revive ko siya. Saad nga ni Amara. Doc, mahinang sambit nga ng nurse. Pero, there's no bots in medical field, Nurse Jella. Sundin mo ang sinasabi ko. Ihanda mo ang operating room dahil ire-revive ko ang bata. Give me 8 minutes please. Ibabalik ko ang heartbeat niya. Confident na saad naman ni Amara. Walang ibang nagawa ang kaibigan kundi tumango na nga lamang sa utos niya bago kumaripas nga ng takbo paalis. Maingat ngang pumato nga si Amara sa bata na parang hindi ito madadaganan. Kailangan niyang mag-ingat sa gagawing resuscitation nga dahil may kung ano nga sa tiyan nito, pero wala na nga siyang ibang choice kundi ibalik ang heartbeat ng bata. Rinig niya pa rin ang umiiyak nga na ginang sa likod niya. Nagdarasal na maligtas ang batang lalaki. Mariing pinikit nga ni Amara ang mga mata bago ipwesto nga ang magkapatong na palad sa dibdib ng batang lalaki. Sa kanya sinimulan ang CPR procedure. Nurse Evan, call the nurses and call for assistance. I need a stretcher now. Utos nga nito sa mga kagrupo. Wala siyang narinig na sagot mula sa nurse dahil mabilis din itong sumunod sa utos niya. Paulit-ulit nga ang ginawa ni Amara na CPR procedure umaasang may babalik ang pulso ng batang si Justin. Hindi lang para sa nanay nito, kundi para na nga rin sa bata. Justin anak! Umiiyak nga na sigaw nga ng ginang nang isang mahinang pagubo ang narinig nila mula kay Justin. Sunod-sunod na pagsinghap nga at pagbuntong hininga ang narinig ni Amara mula sa mga taong nakapalibot nga sa kanila. Marahil nakahinga nga na maluwag dahil bumalik nga ang pulso ng bata. Mahinang hinaplos ni Amara ang umiiyak na bata. Justin, si Doktora Amara ito. Huwag kang mag-alala, okay? Ililigtas kita. Pagangat nga niya ng tingin. Nakita niya agad ang grupo ng mga nurses na may tulak-tulak na hospital bed. Agad namang kumilos ang lalaking nurse at maingat na binuhat nga si Justin pahiga sa kama para dalhin ito sa operating room. Para maoperahan ito at matanggal ang mga bubog na marahil, tumadaloy nga sa bloodstream nga nito. Dok, tulungan niyo po kami. Umiiyak na nga na saad nga ng matandang babae bago kumapit sa braso nga niya. Maraming salamat po talaga. Ngumiti si Amara. Huwag na po kayong mag-alala. Magiging maayos po si Justin. Pinapangako ko magtiwala lamang po tayo at magdasal. Hinawakan pa nga nito ang kamay ng matandang babae. Mga hakbang na nga sana paalis si Amara. Nang matanaw nga niya si Dos mula sa gilid. Mabilis niyang nilapitan nga ang sundalo at niyakap nga ito ng mahigpit. Thank you. Salamat for letting me save the kid, Captain. Madamdaming saad pa nga nito. Isang marahan naman na yakap ang binalik sa kanya ng lalaki at tila nakaramdam nga siya
ng pagtalo ng kanyang puso. You did all the work. Ikaw ang nagligtas sa bata. Kaya wag mo akong pasalamatan. Sige na, kailangan ka pa ni Justin. Saad naman ni Dos. Ngumiti nga siya ng matamis kay Dos bago nagmamadaling tumakbo papunta sa operating room. 2 oras din ang kinailangan para tuluyang matanggal ang malaking bubog nga sa batang lalaki. Bukod pa ron, marami pa nga silang dinagdag na surgery procedure para maalis ang mga bubog na humalo nga sa bloodstream ng bata. Sa huli, successful din ang naging operasyon at 1 linggo na nga rin ang nakalipas nung mangyari ang insidenteng yun. Magaling na nga si Justin at humilom na nga rin ng kaunti ang sugat nito. Pagod na umupo nga si Amara sa sofa ng opisina at sinandal nga ang ulo sa pader. 1 linggo na nga rin ang dumating nga sila Dos sa ospital. Nang una, nasusungitan nga siya ng lalaki pero simula nung iligtas nga niya si Justin, nakita ni Amara kung gaano kaseryoso nga si Dos sa trabaho. Gagawin lahat ng lalaki para lang makatulong. Kaya napansin din niya na unti-unti na nga silang nagkakalapit. Marahil lagi nga rin silang nag-uusap at nagkakaintindihan nga sila. Ngayong araw, Linggo, sobrang nakakapagod dahil napakaraming pasyente ang dumating. Pero hindi naman nagrereklamo si Amara dahil masaya nga siya na marami nga siyang nagamot ngayon. Hindi niya nga alam kung paano natapos ang araw na yon. Basta nagising na nga lamang siya ng madaling araw na maayos na nga siyang nakahiga sa sofa. At may kumot na nga rin na nakabalot nga sa katawan niya. Gulat pa nga siyang napabalikwas nang makita nga si Dos na komportabling nakaupo sa swivel chair. Inaayos ang mga pyesa ng bitbit nito. Captain? Nagtatakang tanong nga ni Amara sa kanya habang kinukusot pa ang mga mata. Kanina ka ba rito? Wala akong ibang mapuntahan eh. Tapos na ang duty ko. Sagot nga ng sundalo. Sa susunod, umayos ka ng pwesto kung matutulog ka. Mangangalay ka sa ginagawa mo. Mabuti na lang nakita ko tong blanket sa sofa. Salamat. Mahinang sambit na nga lamang ni Amara. Natulog ka na ba? Hindi pa. Babalik din ako sa duty pagkatapos ng 1 oras. Sagot nga ni Dos. Paano kayo natutulog? Hindi mo nakakapagod yun? Nagtatakang tanong nga ni Amara sa nag-aalalang boses. Natutulog kami, doktora. Natatawang saad ni Dos. Depende sa duty namin kung kailan kami matutulog. Sa sitwasyon ng team code, kalahati sa amin ang natutulog sa umaga dahil kailangan naming manatiling gising sa gabi at madaling araw. Kasi mas mataas ang tsansa na umatake ang mga terorista ng ganoong oras. Tanong nga ng doktora at tumango naman ang sundalo. Siguro, kaya isa ka sa mga natutulog sa umaga kasi ikaw ang pinakamagaling. Kailangan ka kapag may gera na. Kaya hindi ka pwedeng matulog sa ganitong oras. Sabi pa nga ni Amara. Hindi ba't parang ganun nga? Nagmamalaking sabi nga ni Dos. Ang yabang talaga. E di ikaw ng captain. Sabi nga ng doktora. Bakit? Parehas lang naman tayo ah. Ikaw rin ang pinakamagaling na doktor dito. Sabi nga ni Dos bago tumayo nga sa kinauupuan bitbit ang malaking barel sa braso nga nito. Hindi ba? Ako nga. Proud na sabi nga ni Amara. Pero dito lang, kapag tinapat mo ko sa mga doktor doon sa malalaking ospital, hindi na ako ang pinakamagaling. Ako rin naman, Amara. Kapag tinapat mo kami sa international soldiers, hindi na ako ang pinakamagaling. Hindi naman nakabase sa rango yan eh. Katulad ng ginawa mo nung nakaraang linggo. Hindi mo pa sigurado kung ligtas na lumapit sa mag-ina. Pero dahil nga sa isip mo na iligtas ang bata, hindi mo na naisip na pwede kang mapahamak. Sad nga ni Dos. Ano namang kinalaman nun, Captain? Nagtatakang tanong naman ng babae. Ang ibig kong sabihin, kahit mas marami pang mas magaling sa'yo, ang tanong, kaya ba nilang gawin ang ginawa mo? Kaya ba nilang maging ganun katapang? O hindi naman talaga nila mahal ang trabaho nila kaya kumpara sa'yo, hindi kaligtasan mo ang iniisip mo, kundi ang kaligtasan kaagad ng ibang tao. Dagdag pa nga ni Dos. Saglit na natahimik nga si Amara. Hindi lang magaling na sundalo nga si Dos,
Magaling din itong magsalita. At okay nga siyang mag-isip, matured. Talagang natatahimik siya kapag nagsasalita ang lalaki. Gustong-gusto nga nitong mga words of wisdom nga ni Dos. Pero gusto ring matuwa ni Amara sa narinig. Dahil nga sa isang linggo pa lang na magkasama nga sila, alam na nga kaagad nito kung gaano nga niya kamahal ang trabaho bilang doktor. Ikaw ba, Captain? Mahal na mahal mo rin siguro ang trabaho mo, no? Tanong nga ni Amara. Malamang, hindi ko naman iiwan ang company kung hindi ko gustong maging sundalo. Sagot nga ni Dos sa natatawang boses. Nanlaki naman ang mga mata ng doktora nga sa narinig. Di mayaman ka na pala? May kumpanya ka eh. Bakit mo pinili ang pagiging sundalo? Ngumiti nga ng bahagya si Dos. May mga kambal ako na pwedeng magkasikaso sa company, kaya iniwan ko na sa kanila. Ha? Kambal? Kunot noong tanong nga ni Amara. Triplets. May mga kambal ako kasi triplets kami. Paliwanag ng lalaki. Si Uno at Tres, pangalan ng mga kambal mo. Hula nga ni Amara. Ganun ba ka predictable ang mga pangalan namin? Natatawang sabi pa nga ni Dos. Natawa na nga lamang din si Amara nang makumpirma nga na tama nga ang hula niya. Ang cute naman ang pangalan niyo. Sunod-sunod pa. So iniwan mo yung company mo sa mga kapatid mo para maging sundalo? Bakit una pa lang hindi mo kaagad na isipang maging sundalo? Tanong nga nito. Akala ko mawawala rin sa isip ko eh. Kaya sinubukan kong libangin ang sarili ko sa business. Pero habang namamahala ako ng company, hindi talaga maalis sa isipan ko ang pagiging sundalo. Palihim pa nga akong nag-a-apply sa mga military schools na hindi alam ng pamilya ko. Pagkukwento nga ni Dos. Bakit hindi mo kagad sinabi sa kanilang gusto mo? For sure naman papayagan ka nila kasi mahal ka nila. Sad naman ni Amara. I did tell them that I want to be a soldier. Sagot nga ni Dos. Pumayag ang mga kapatid ko actually. Wala naman talaga silang magagawa eh. Nahirapan lang talaga akong sabihin kay mama. Kasi ayaw na na makita kaming nasasaktan. Maging sundalo pa kaya? Sad nga ni Dos. Ganun talaga ang mga nanay, Captain. Siyempre, hindi nila kaya na mawala ka o mapahamak ka sa trabaho. Mahirap kaya para sa kanila na mag-libing ng anak. Pinatay mo naman ako kaagad. Pagbibiro pa nga ng lalaki dahilan para hampasin nga niya ito sa braso. Alam mo sira ulo ka. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, natatakot lang ang mommy mo na mapahamak ka sa trabaho kaya nag-aalala siya sa'yo. Depensa nga ni Amara. Kaya nga ilang linggo akong hindi pinansin nung pumasok ako sa Armed Forces of the Philippines. Kasi hindi ko na raw siya mahal. Pinansin lang ako nung hindi na ako umuwi ng bahay. Natatawang saad nga ni Dos. Ang cute naman ng mommy mo. Humahangang saad pa nga ng babae. Buti na lang pala healthy ang pamilya mo. Bakit? Takang tanong nga ni Dos. Kasi si mama, ayaw niya pa akong magdoktor. Pinipilit niya pa ako na mag-tourism na lang daw kasi magastos daw ang medisina. Ngayong may iba na siyang pamilya, wala na siyang pakialam. Di ba ang gulo? Nagtatampong kwento nga ni Amara. Paano mo natawid ang medical school kung hindi ka sinusuportahan ng mama mo? Kunot noong tanong naman ng lalaki na halatang interesado nga sa kwento ng buhay ni Amara. Pagkukwento naman ng babae, nag-part-time ako. Siyempre, kahit pagod na pagod ako sa medical school at sa trabaho noon, hindi talaga ako sumuko. Alam mo bang, pagkapanganak ko pa lang, nakakapit na ako sa lab gown ng doktor. Ibig sabihin nun, baby pa lang ako, parang destined na ako maging doktor. Napuno ng tawanan ng usapan nga nila ni Dos. Napuno ng asaran at tawa nga ang libreng 1 oras ng lalaki dahil nga sa gaan ng naging conversation nga nila. Kinabukasan pagkatapos ng duty ni Amara, agad siyang pumunta sa harap ng ospital kung saan nga naka-duty nga si Dos. Natagpuan niya ang lalaki na abala sa pakikipag-usap nga sa kapwa sundalo. Tahimik siyang lumapit sa lalaki pero sadyang malakas ang pandaman nito
Kaya napansin pa nga rin siya. "Let's have a meeting later, Lieutenant." Sabi nga ni Dos, sa kausap na agad namang sumaludo nga bago naglakad paalis. Nakangiting kumuway nga si Amara kay Dos, nanginitian siya pabalik. Hindi nga makakaway pabalik dahil sa mabigat na hawak nga nito. Napakagwapo talaga ng lalaki sa suot nga nito na uniforme. Bagay na bagay nga rito ang pagiging sundalo. "Tapos na ang duty mo?" Tanong nga ni Dos sa kanya. Tumango si Amara bilang pangunahing sagot. "Mamaya pa ang balik ko. Pagkatapos ng 2 oras, ikaw. Hindi pa tapos ang duty mo? Magla-lunch na kaya?" Tinawanan nga siya ng lalaki bago tumingin nga sa orasan na nakasuot. Sa palapulsuhan nga nito. "Malapit nang matapos nga ang duty ko. Bakit, naiinip ka na ba? Aayain mo akong kumain?" Napanguso si Amara bago ilagay ang magkabilang kamay sa likod niya. "Hindi ka ba nagugutom? Sasabayan sana kitang mag-lunch pero mukhang ayaw mo naman eh. Kaya sige na, bye." "Nagbibiro lang ako." Sagot nga ng lalaki. "Sige na, upo ka na muna dito. Matatapos na to by 10 minutes. Hindi ba makakapaghintay ang prinsesang doktor na yan?" Pagbibiro pa nga ni Dos. Umirap na nga lamang ang babae kay Dos. Nainis nga bago padabog na umupo nga sa monoblock na nakalagay nga sa tabi ng lalaki. Sa kanya tiningala nga si Dos at kunot noo nga itong pinagmasdan. "Hindi ka ba uupo, Dos? Hindi ka ba nangangalay kakatayo dyan? Parang 6 na oras ka nang nakatayo simula kaninang umaga." "Hindi naman ako napapagod. Sanay na kami. Hindi rin kami pwedeng umupo tuwing duty namin, Amara." Sagot na nga lamang ni Dos sa kanya habang diretsyo pa rin nakatingin sa unahan. "Grabe, hanga talaga ako sa inyong mga sundalo. Grabe yung dedikasyon niyo sa trabaho, no? Ako nga, mainitan lang ako, feeling ko. Sinusunog na talaga yung balat ko. Ganun, hands-on talaga ako sa inyong mga pulis. At sundalo kasi, bukod sa sweldo, wala naman kayong makukuhang kapalit sa mga ginagawa niyo para sa mga tao." Sabi nga ni Amara. "May kapalit din ba ang ginagawa mo para sa tao bukod sa sweldo?" Saglit nga siyang tumingin sa babae matapos nga itanong yon. Hindi kaagad nakaimik si Amara. Iniisip pa rin ang isasagot nga sa lalaki. "See? Parehas lang tayo. Wala naman tayong makukuhang kapalit, pero tumutulong pa rin tayo." Nakangiting dugtong nga ni Dos. "May nakukuha akong kapalit, no?" Sabi ni Amara. "Ano naman yon? Mahal na prinsesa?" Pangaasar pa nga na tanong nga ni Dos. "Nakikita ko yung ngiti ng mga batang naililigtas ko. Napapagaan ko yung loob ng mga magulang para sa mga anak nila. Nakakapagligtas ako ng tao. Parehas nga tayo. Hindi naman pera ang mga yun pero masaya pa rin tayo kahit yun lamang ang kapalit. Minsan nga tumatanggap pa rin ako ng pasyente kahit alam kong wala silang pambayad." Saad pa nga ni Amara. "Halata namang ginagawa mo yan. Dahil naniniwala akong mabuti kang doktor. Naaawa ka sa kanila." Sabi pa nga ni Dos. "Hindi lang siguro dahil sa awa yun. Naiintindihan ko rin kasi sila eh. Ang mahal-mahal mabuhay sa mundo, Dos. Bago ka gumaling, kailangan mo ng pera. Bago ka makabili ng gamot, kailangan mo ng pera. Gusto mo mabuhay pero ang hirap-hirap kasi kailangan lahat pinapatakbo ng pera. Di ba sobrang basura ng mundo? Lahat ng bagay nakadepende sa pera." Tulalang sabi pa nga ni Amara. Saad pa nga nito, yung iba pa nga, sobra-sobra nga ang blessing nila na pera, kaya lang ginagamit naman sa hindi mabuti. Nagulat na nga lamang siya nang maramdaman nga ang palad nga ni Dos sa buhok niya. Bahagya nga siyang tinatapik nito sa ulo. "That's why it's good to have people like you. Mabuti kang tao, Amara. At magaling kang doktor. Marami ka pang ililigtas at marami ka pang tutulungan. Kaya ka nandito kasi pinili mong tumulong kahit alam mong nasa panganib ka." Sabi nga ng lalaki. Napangiti si Amara. "Ikaw rin, Dos. Mabuti kang tao, kaya tutulungan kitang magligtas ng maraming tao.
kasi kailangan nila tayo. Kinabukasan na bala nga si Amara sa pagkain. Mag-isa nga sa kantin ng ospital. Nauna kasing natapos ang duty niya kaysa sa mga kaibigan niya kaya hindi na nga niya nahintay pa ang mga ito. Tahimik lang siyang kumakain habang binabasa nga ang mga files na inutos nga ni General Moriones sa kanya para asikasuhin. Kaya pala nito hinihingi ang records ng mga batang nagamot nga sa ospital ay para nga sa program na gagawin ng Armed Forces of the Philippines sa oras na matapos na nga ang gera sa syudad. Marahil bibigyan nga ng special therapy ang mga bata dahil nga sa napagdaanan. Hindi rin naman biro para sa mga walang kamuang-muang na bata na maranasan nga ang gulo ng mundo. Kaya higit sa lahat, mas kailangan ng mga batang biktima ng tulong mula sa gobyerno. Ganun na lang ang gulat ni Amara nang biglang may umupo nga sa harapan niya. Aangal na nga sana siya at magtataray kung hindi niya lang nakita ang mukha ni Dos. Sumenyas pa ang lalaki sa isang direksyon na mabilis namang nilingon nga ni Amara. Napansin niya ang 3 sundalo na malalapad nga ngiti at ngayon naglalakad na nga papalapit sa table nila. Hoy Captain, hindi ako sanay makipag-usap sa mga sundalo. Mahina nga niyang reklamo. Pagkatapos hampasin ang kamay ni Dos. Kalma Amara, mababait yung mga yan, makukulit lang talaga. Natatawang sabi pa nga nito. Hindi na nga nakasagot pa ang babae nang sunod-sunod na nga na umupo nga ang 3 sundalo sa hilera nga ni Dos. Doc Amara, nice to finally meet you. Ako nga pala si Corporal Kael. Maghiliw na pakilala nga ng isang sundalo na malapad pa nga ngiti. Masaya namang nakipagkamay nga si Amara dito. Nice to meet you, Doc. I'm Sergeant Josh. Pakilala nga rin ng sundalong nasa gitna at sumaludo pa nga sa kanya. Nakipagkamay nga rin si Amara sa lalaki. I'm Staff Sergeant Howard, at your service, Doc. Pakilala nga ng huling sundalo. Muling nakipagkamay naman si Amara sa sundalo. Nice to meet you all. Magalang at nakangiti nga niyang sabi sa 3. Grabe, manghang-mangha talaga ako sa iyo nung niligtas mo yung bata kahapon, Doc. Akala nga namin hindi na mare-revive pero magaling ka talaga. Kaya naligtas mo pa yung bata, saludo ako sa iyo, Doc. Manghang saad pa nga ni Kael at bahagya pang pumalakpak. Namula naman ang pisngi ni Amara nang makatanggap nga nang biglang papuri nga at sa sundalo pa talaga. Maraming salamat po, Corporal Kael. Nahihiyang saad na nga lamang nito. Wala yun, Doc. Saka wag kang mag-alala, Doc. Poprotektahan namin ang medical team hanggang kaya namin. Hindi kayo pwedeng masaktan dahil kayo ang pinaka-importante sa syudad na to. Sabi pa nga ni Howard. Grabe ka. Kayo rin naman ang mga sundalo ah. Sobrang importante nyo dito kasi kayo ang lumalaban. Saad nga ni Amara. Sa bagay, pagkakamot na nga lamang ng ulo ni Howard. Maiwan na namin kayo ni Captain. Pumunta lang kami dito kasi gusto naming makipagkaibigan, Doc. Sige po, mag-date na kayo ni Captain. Namumulang umiwas nga ng tingin si Amara sa pangasar nga ng ibang sundalo. Samantalang si Dos naman, abala pa rin sa pagkain habang nakangiti. Tuwang-tuwa pa nga sa pangasar nga ng kapwa sundalo. Lumayas na nga kayo, sabi na nga lamang ni Dos sa 3. I'm going with 4 sergeants later. Take over my duty habang wala ako. Gulat na nilingon nga ni Amara ang lalaki dahil nga sa narinig niya na parang may delikadong operasyon nga ang mga to. Samantalang ang 3 sundalo naman sumaludo lang kay Dos, parang hindi bago sa pandinig nila. Copy, Captain. Sabay-sabay na saad nga nila Kael, Josh at Howard. Yumuko pa nga ang mga to para magpaalam na nga sa kanilang dalawa. Muling binalik ni Amara ang paningin kay Dos at tinapik ang lalaki nga sa kamay. Dahilan para mapatigil nga ito sa pagkain. Bakit? Tatarayan mo na naman ako? Tanong pa nga ni Dos kay Amara. Hindi. Teka, saan nyo gagawin yung delikadong operasyon nyo? Sagot nga ni Doktora. Amara, huwag kang mag-alala. Nakikita ko nag-alala ka.
Sagot na nga lamang ni Dos sa kanya. Pero kasi di ba delikado yun? Paano kung sumabog? Pagpapatuloy nga ni Dos, sasabihin niya. Di patay. Dos naman, lagi mong sinasabi yan, mamaya mangyari yan umayos ka nga. Galit na saad nga ni Amara. Amara, totoo naman kapag sumabog di patay. Nangasar pang ang tumawa nga si Dos sa kanya. Biro lang ito naman. Siyempre hindi naman kami sasabak sa ganong sitwasyon kung hindi kami handa. Pumailalim kami sa special classes at procedures para mapag-aralan yan. Pero paano kung hindi naman sa pagano pero paano kung pumalpak? Nag-aalala nga na tanong nga ni Doktora. Di mawawala ako. Nag-aalala ka ba? Sagot nga ni Dos. Malamang. Pairap nga na saad nga ni Amara. Ang ayoko sa lahat, yung kailangan kong gamutin ng mga sundalo, Dos. Nasabi ko na sa'yo yan. Paano pa kaya kapag ikaw yung sundalo? Ngumiti ang lalaki. I know. Biglang natahimik nga si Amara sa kinuupuan. Marahang pinaglalaroan ang kaning gamit nga ang kutsara na hawak. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napupuno kasi siya ng pag-aalala. Pero tila kumalma siya nang hawakan nga ni Dos ang kamay niya. Sige na, pupunta na ako. Paalam nga nito sa kanya at nagulat nga ang babae nang biglang hinalikan nga niya ito sa noo. Mabilis na hinawakan nga ni Amara ang palapulsuhan nga ng sundalo at tinignan ang lalaki sa mata. Babalik ka na ligtas at buhay, Dos. Naintindihan mo? Saglit na natigil nga ang lalaki sa sinasabi niya bago nga siya nginitian. Oo, naiintindihan ko, boss. Mangako ka. Mariing sabi naman ni Amara. Ayokong mangako, Amara. Baka umasa ka. Pero sisiguraduhin kong babalik ako ng buhay. Okay? Kaya kumalma ka na dyan, Dok. At isa pa, gusto pa kitang makita. At gusto ko pang magkasama tayo ng matagal. May motivation na ako ngayon na pinanghahawakan. Sad pa nga ng lalaki. Humigpit ang kapit ni Amara sa pulso nga nito. Dos, seryoso ako. Kapag bumalik ka rito sa ospital na puno ng tugo, hindi talaga ako gagamot sa'yo. Hindi kita hahawakan o babalingan man lang ng tingin. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Tanong nga ng lalaki. Kasi hindi kita kayang makita sa ganung sitwasyon. Kaya kapag hindi ka pa bumalik ng ligtas dito, hindi talaga kita hahawakan o kahit na ano. Okay. Sad pa nga ni Dos. Babalik ako ng buhay, Dok. Huwag kang mag-alala. Binitawan nga ni Amara ang palapulsuhan nga ng lalaki. Ingat. Mag-ingat kayo. Copy, boss. Sagot nga ni Dos bago pa birong sumaludo nga kay Amara. Tahimik nga na tinanaw ni Amara ang papalayong figura ni Dos. Hindi niya maiwasang mag-alala at kabahan dahil sa sabak ng lalaki sa delikadong sitwasyon. Kahit isang linggo pa nga lamang silang magkasama ni Dos, alam niya sa sarili niya na nagugustuhan na nga niyang lalaki at napapalapit na nga rin siya dito. Kaya ang tanging hiling niya lang nung mga oras na yun, bumalik ng ligtas si Dos. Na bumalik ng ligtas ang mga sundalong kasama rin nito dahil hindi talaga niya kakayanin kapag iba ang madadat na niya. Gulong-gulong nga ang isip ni Amara. Habang nililibot nga ang tingin sa buong ospital, sinusundan niya ang tingin ng mga sundalo na tumatakbo pabalik-balik nga sa isang direksyon. Sa pagkakaalam nga niya, naroon ang mga monitors at communication devices ng mga sundalo para makausap nga nila ang mga sundalo na na-deploy nga sa ibang lugar. Kitang-kita niya rin ang pagpupulong-pulong ng medical team sa mga computers at ang mga natatarantang sundalo. Captain Dos, can you hear us? Over. Boses nga ni Kael ang narinig na Amara. Dahan-dahan nga siyang humakbang papalapit nang marinig nga ang nangyayari. Mula sa communication device, nahawak nga ni Kael narinig nga nila ang boses nga ni Dos. We found the group of terrorists here around the area. Na-defuse na namin ang bomba pero na-detect namin ang taguan nila. So don't send back up. It's dangerous here.
Saad nga ni Dos. Captain, you can proceed with that. Sigaw naman na galit ni Kael. Sobrang delikado niyan. Hindi niya alam kung anong mga patibong ang ginamit nila dahil sa lugar na yan. I know. Kaya nga wag kang magpapadala ng backup. We'll figure it out how to kill them all. Lahat sila. May hawak na armas. Estimated ay 10 sila. 10 terrorists? Captain, 5 lang kayong sundalo dyan. Natatarantang sabi pa nga ni Kael. Captain, please bumalik na muna kayo. At pagpaplanuhan natin kung paano nga sila didispatchahin. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Saad naman ni Dos. Kael, the team decided to proceed. Ibababa ko na ang communication. We're entering the building after 3 minutes. Captain, parang awa mo na. Pagod na singhal nga ni Kael sa takot na boses. Mabilis na tumakbo si Amara papalapit sa sundalo na agad namang kumaan ang mukha nang makita siya. Doc, please, sabihin niyo na i-withdraw. Delikado sa lugar na yon. Hindi sila makakauwi ng ligtas. Nag-aalalang sabi nga ni Kael. Mabilis na nilapit nga ni Amara ang communication device sa bibig niya at nauutal na binanggit ang pangalan ng lalaki. Dos? Dos, can you hear me? Tanong nga ni Amara. Namayani ang katahimikan nga sa kabilang linya. Marahil nagulat nga si Dos na siya na ang kausap. Amara, matulog ka na. Kabing-gabi na, diba? Bawal sa'yong nagpupuyat. Mahinang sagot pa nga ni Dos. Nag-aalala pa rin sa babae. Sabi mo babalik ka ng ligtas. Di wag mo na ituloy yan. Nautal nga na sabi nga ni Amara. Gabi na. Kagigising ko lang, Dos. Wag mo akong patulugin, ha? Delikado dyan. Narinig mo si Kael, diba? Bumalik na kayo, please. Mariin na sagot nga ni Amara. Babalik ka ba sa ospital? Kung may makita kang biktima dito na kailangan ng tulong mo? Tanong nga ni Dos. Napayuko si Amara. Hindi, pero... Pues, ganun din ang sitwasyon ko ngayon, Amara. Mahinahong sagot nga ng lalaki. Pero Dos, delikado. Naiiyak na nga si Amara. Delikado naman talaga ang pinasok kong trabaho, Amara. Kaya alam kong naiintindihan mo ko. Sagot nga ni Dos. Ilang segundong natahimik nga si Amara. Hindi alam ang sasabihin at paano pipigilan nga ang lalaki. Naintindihan mo na ako, Amara, hindi ba? Hindi ako pwedeng bumalik dyan hanggang hindi namin nagagawa ang trabaho namin. Dahil sa oras na pabayaan namin ang mga terorista, lilipat sila ng taguan at marami na naman silang masasaktan. Babalik ako ng buhay, Amara. Nangangako ko. Paliwanag nga ni Dos. Tuluyan nang naputol nga ang linya at walang ibang nagawa si Amara kung hindi ang ibaba ang tawag at hawak nga ni device. Doc, anong ibig sabihin? Naguguluhang tanong nga ni Kael na nahihirapan na nga rin sa sitwasyon dahil mukhang matalik na kaibigan nito ni Dos. Babalik siya ng buhay, Kael. Nangako siya. Alam kong tutuparin niya yun. Yun na lang pangahawakan natin. Naluluha nga na sambit ni Amara. Bago pa tumulang mga luha niya sa harap ng mga sundalo at mga doktor, mabilis na nga lamang siyang tumakbo palabas ng kwartong yon. Saka lamang bumuhos nga ang mga luha niya nang pumasok na siya sa opisina. Marahil pagod na nga rin siya sa pag-aalala. Hindi niya alam kung anong gagawin kanina para lang pigilan si Dos. Pero sa kabilang banda, naiintindihan niya ang lalaki. Dahil maging siya, hindi siya uuwi hanggang hindi nga niya masisiguradong nagawa niya ng maayos ang trabaho. Malas lang niya, katulad niya si Dos na mahal ang trabaho, na mahal ang pagseserbisyo sa mga tao at mahal ang pagiging isang sundalo. Ganun na lamang ang pagkataranta ni Amara ng sunod-sunod na pumasok sa emergency hall ang mga stretchers. At bawat stretchers ay nakahiga ang mga dugoang sundalo na may iba't ibang tama sa parte ng katawan. Napatakip nga si Amara sa bibig, lalo na nang makita nga ang pagpasok nga ng huling stretcher kung saan nakahiga si Dos. Walang malay at naliligo nga sa sariling dugo. Doc, we need to prepare the operating room. Tawag nga ni Nurse Ivan sa atensyon niya. 2 soldiers with no pulse. I repeat, need resuscitation. Sigaw nga ni Nurse Jella.
Gustong takpan ni Amara ang mga tenga nung mga oras na yun, lalo na noong makumpirma niya na isa sa mga sundalong walang pulso ay si Dos. Kaya kahit nangihina ang mga tuhod, sinundan niya ang stretcher kung saan nakahiga ang lalaki. Wala pa ring malay at punong-puno ng dugo ang katawan nga nito. Sinabi niya sa sarili niya nung mga nakaraang linggo na ayaw nga niyang hawakan ng dugo ang sundalo, pero ito siya ngayon. Nang hubarin nga niya ang pang-itaas na uniforme nga ni Dos, tumambad sa kanya ang 3 tama na malapit nga sa balikat nito at dibdib. Nang hubarin niya ang pang-itaas na uniforme nga ni Dos, tumambad sa kanyang 3 tama. Gusto niyang maiyak, pero pinigilan niya ang sarili. Saglit na kinonekta nga niya ang machine kay Dos para suportahan nga ang oxygen sa katawan nito at para suportahan ang puso nga nito. Hindi alam ni Amara kung paano nga niya nakayanang makita nga si Dos. Napilit na nire-revive nga. Nakailang charge na nga sila sa dibdib ng lalaki pero hindi pa rin bumabalik. Ang alam niya na nga lamang, natagpuan niya ang sarili na nasa ibabaw nga ni Dos at pinipilit i-revive ang lalaki gamit ang CPR procedure. Please wake up! Nangako ka, Dos! Nangako ka na babalik ka ng buhay! Umiiyak nga niyang sabi. Dok, huwag mo kong hawakan. Jella, i-revive ko siya. Wala na nga siyang pakialam kung mukha nga siyang kaawa-awa sa paningin ng ibang tao habang pilit nga niyang nire-revive si Dos. Nangako ka, Dos. Humahagulgol pa nga na saan nga nito. Please, gumising ka na. Saka lamang niya nahugot ang hininga ng marinig, ang mahinang beat sa monitor. Hanggang sa tuluyan na ngang tumunog yun ng tumunog. Senyales na nagkaroon na nga ulit ang pulso ang lalaki. Napahagulgol nga siya sa magkabilang palad habang pinagmamasdan nga si Dos. Hindi man ito bumalik ng ligtas, pero bumalik pa rin ito ng buhay. Tinupad nga nito ang pangako niya. Kaya sabi nga nito, Dok, kami nang bahala sa kanya. Hindi mo kayang mag-opera sa ganitong sitwasyon. Please revive the other soldiers. Well, alam kong kaya mo yun. Kami na pong bahala dito kay Captain Dos. Saad na nga lamang ni Doc Giselle sa kanya. Humihikbing tumango na nga lamang si Amara. Please make the operation successful, Giselle. I trust you. Saad nga nito sa kasamahan. Gustong-gusto na nga ni Amara na magpahinga at matulog ulit pero hindi nga niya magawa dahil nasa loob pa rin siya sa hospital room ni Dos. Hindi pa rin nagigising ang lalaki pagkatapos nga ng successful na surgery. Natanggal na ang mga bala sa katawan nga ni Dos. Bumalik na nga rin sa normal heartbeat nito. Maging ang 4 pa na sundalo na kasama nga ng lalaki, ligtas na rin sa awa ng Diyos. Sabi mo bawal ka matulog ng gabi. Sambit nga ni Amara na para bang kausap nga si Dos. Madaling araw na tulog ka pa rin. Isusumbong talaga kita kay General Moriones pagbalik niya. Nakanguso nga siyang sumandal sa upuan. Mapagpresensyang hinihintay na magising si Dos. Muling bumuntong hininga si Amara bago nagsalita. Nag-aalala yung 3 mong kaibigan sa'yo kanina. Tapos ikaw sugod ka lang ng sugod. Hindi mo talaga inaalala yung mga taong nakapaligid sa'yo, no? Nag-aalala rin sila sa'yo. Paano kung hindi ako magaling na doktor? E di hindi ka... Ang ingay mo. Biglang nagsalita ngang lalaki. Gulat na nagangat nga ng tingin si Amara nang marinig ang boses nga ni Dos. Hoy, gising ka na ba ha? Ayos ka na? Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Gulat nga ang singhal ng babae na patayo sa kinauupuan at sunod-sunod ang tanong kay Dos. Natawa na nga lamang si Dos sa tinuran nga ni Amara. Napakaingay naman ng doktor na to. Hindi ako nakapagpahinga. Kagagaling lang sa langit ang tao, oh. Saad pa nga ni Dos. Inirapan na nga lamang ni Amara ang lalaki at pinigilan nga ang sarili na hampasin ito. Sige, magbiro ka pa talaga ng ganyan, akala mo nakakatuwa ha. Pinag-alala mo kaming lahat. Pinag-alala mo ko ng sobra. Umiiyak ka? Tanong nga ni Dos. Pinunasan naman ng babae ang luha. Hindi pagsisinungaling niya. Asyumero.
Hindi kita iiyakan. Talaga? Parang narinig kitang umiyak kanina eh. Kanina puro itim pa yung nakikita ko. Ang tahimik. Tapos bigla akong nakarinig ng iyak. Parang boses mo. E di umiyak ka talaga. Kumpirma pa nga ni Dos. Talaga? Narinig mo? Tanong nga ni Amara na tinanguan naman ni Dos. Para lang akong tulog kanina. Nung narinig ko yung boses mo, nagmamakaawa ka na gumising ako. E di gumising ako. Sagot nga ni Dos. Ikaw kasi, pinag-alala mo ako ng sobra. Sabi ko sa'yo hindi kita hahawakan kapag umuwi ka ng duguan. Pero ako pa rin yung nag-revive sa'yo. Kaya nga matapang akong sumugod sa laban kanina, Amara. Kasi may magaling na doktor dito sa ospital na alam kong hindi susuko hanggang hindi nare-revive ang pasyente. Hinawakan nga ni Dos ang kamay niya. Kasi may magaling na doktor dito sa ospital na alam kong hindi susuko hanggang hindi nare-revive ang pasyente niya. Talaga? Tumapang ka dahil sa akin? Tanong nga ni Amara at naningkit pa ang mga mata. Oo, may tiwala kasi ako sa'yo. Malambing na hinalikan nga ni Dos ang likod ng palad niya. Alam kong kapag nangako ko sa'yo, pangahawakan mo, tapos hindi ka natitigil hanggang hindi ako mabubuhay. Ganun yung napansin ko sa'yo tuwing may mga pasyente sa ospital. Hindi mo tatapusin yung surgery kahit ilang oras na hanggang hindi ka nakakasigurado na wala ng problema. Sa ibang tao pa lang, ganun ka na. Paano pa kaya sa akin? Umupo nga si Amara sa gilid nga ng kama ng lalaki at pinagmasdan si Dos. Siyempre wala sa dugo ko yung mabilis na sumuko. Nasa isip ko lagi na maililigtas ko yung mga tao kaya kanina, lalo na sa'yo. Hindi ko talaga maiwasang hindi maiyak. Dos, mahalaga ka sa akin. Matalik na kaibigan na nga ang turing ko sa'yo. Kaibigan lang? Umirap nga ang lalaki. Ang sakit naman nun. Sana hindi mo na lang ako ni-revive kung kaibigan lang pala. Oo na. E di ano, more than friends. Namumulang tumungo si Amara. Yan ang gusto kong marinig. Nakangiting saad nga ni Dos bago haplusin ang pisngi niya. Thank you for saving me, Amara. Nakasalalay na sa mga kamay mo ang buhay ko ngayon. Bigyan mo pa ako ng responsibilidad. Pabirong sabi nga ni Amara. Oo naman. Sabi mo, more than friends tayo, diba? Dapat talaga nakadepende tayo sa isa't isa. Tukso nga ni Dos sa kanya. Okay ka na, makakapangasar ka na ulit, sabi pa nga ni Doktora. Okay na ako dahil sa'yo. Salamat, Amara. Sagot nga ni Dos sabay hinawakan nga ang kamay nito. Salamat din, Dos. Kasi ligtas ka hanggang ngayon. Nakangiting sagot nga ni Amara. Ulitin mo pa talaga yan. Talagang sisipain kita. Copy, Captain. Natawang saad na nga lamang ni Dos. Pagkatapos nga ni Amara, sa duty kinabukasan agad nga siyang nagtungo sa hospital room kung nasa nga nagpapahinga at nagpapagaling si Dos. Bitbit niya ang basket na may lamang prutas at mga pagkain. Kumatok muna siya ng 3 beses bago dahan-dahan pinihit nga ang seradura ng pinto. Sorry, taranta nga niyang sabi nang maabutan nga ang 3 sundalong kaibigan ni Dos na sila Kael, Josh at Howard. Ayos lang, Dok, pasok ka. Natutuwang saad naman ni Kael at pinaghila pa nga ng upuan ang babae. Naks, dinalaw ni Doc Camara si Captain ah. Magaling ka na agad niyan, Captain. Pangasar pa nga ni Howard kay Dos na natatawa na nga lamang samantalang si Amara naman namumula nga ang mga pisngi habang umupo sa tabi ni Kael. Tinulungan nga siya ni Josh. May lapagang basket na hawak nga sa side table ng kama. Tapos ang duty mo? Agad na tanong nga ni Dos sa kanya. Tumango siya at ngumiti. Oo, ako nang magbabantay sa'yo. Parang pinapalayas sa kami ni Doc, Captain. Pagbibiro nga ni Josh. Mas lumala ang pamumula nga ng pisngi ni Amara dahil nga sa tinuran nga ng sundalo. Hindi naman, Josh. Saad nga niya. Sus, parang gusto mo na kaming itaboy, Doc ah.
Gusto mo solo lang kayo ni Captain? Sige na, alis na kami para mabigyan namin kayo ng quality time. Sabi pa nga ni Kael, bago tuluyan na ngang tumayo sa kinuupuan. Sumunod naman sa kanya si George at Howard. Agad na sumaludo nga ang tatlong sundalo kay Dos na sumaludo nga pabalik. Hindi nakaimik si Amara hanggang sa pagalis nga ng tatlo. Nahigit nga niya ang kanyang hininga. Nang marinig ang pagsarado nga ng pinto, tanda na nakaalis na nga ang tatlo. Gusto mo raw ako masolo? Tanong nga ni Dos sa nangasar nga na boses. Umangat ang tingin ng doktora bago tapunan nga ng masamang tingin ang lalaki. Sige, mangasar ka pa talaga ah. Assuming ka talaga, Captain. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin kanina. Bakit mo pinaalis yung tatlo? Nakangisi pa nga ang tanong nga ng lalaki. Sila naman ang kusang umalis eh. Bahala ka dyan, Captain. Namumulang pagtanggi na nga lamang ni Amara. Sige na, hindi na kita aasarin. Inangat nga ni Dos ang kamay nga bago pisilin nga ng bahagya ang pisngi niya. Napaka-pikon naman ang prinsesa na yan. Ikaw kasi, kapag nang asar ka pa talaga, hindi na talaga kita pupuntahan dito. Pananakot pa nga ng doktora sa lalaki. Oo na, hindi na ako mangasar. Salamat pala sa pagdalawa. Nakangiting saad nga ni Dos. Walang anuman. Alam na ba ng pamilya mo ang nangyari sa'yo? Tatawagan mo na ba sila? Tanong nga ni Amara. Sinabi ko lang kila Kuya 1 at 3. Ayokong takutin si Mom and Dad dahil nga sa nangyari. Baka pauwiin ako bigla eh. Sagot nga ni Dos. Pero deserve nilang malaman kung anong nangyari sa'yo, Dos. Paano kung hindi mo sabihin tapos sila mismo ang makaalam? Mas lalo nga silang magagalit sa'yo. Nag-alalang sambit nga ni Tamara. Okay, boss. Sasabihin ko sa kanila kapag gumaling na ako. Sinabi rin naman sa akin ni Kuya Uno na kapag hindi ko pa sinabi kila Mom and Dad, siya na nga mismo magsusumbong. Minsan pa-epal din talaga ang panganin ng kapatid eh. Pagbibiro pa nga ni Dos. Alam naman ni Amara na nagbibiro lamang si Dos dahil ilang ulit nga nilang napagkwentuhan ang mga kapatid nitong si Uno at 3. Alam ni Amara kung gaano kamahal ni Dos ang dalawa. Dahil tuwing nagkukwento nga ito tungkol sa mga kapatid, iba ang kinang sa mata nito. Sus, kunwari ka pa pero alam kong miss na miss mo na ang Kuya Uno mo, pati si 3. Sabi nga ni Amara bago aputin ang mansanas mula sa basket. Tumayo nga siya at lumapit nga sa sink para hugasan yun at kuhanin nga ang kutsilyo sa gilid. Muntik na ngang sumugod yung dalawang yun dito. Natatawang sabi pa nga ni Dos. Akala mo naman namatay ako. Kung magpanik, parang walang iiwan na kumpanya sa Manila. Siyempre, nag-aalala sila para sa'yo. At saka anong sinasabi mong para ko namatay? Bumalik nga si Amara sa pagkakaupo ng mansanas. Muntik ka na talaga mamatay, Dos. Buti na nga lang magaling ka na ngayon eh. Dahil kung hindi, ano na lang ang gagawin nila 1 at 3 kapag nakatanggap sila ng balita na kung ano nang nangyari sa'yo? Pinagmasdan siya ng matagal ni Dos bago sumagot. Ikaw kung namatay talaga ako, nung gabing yun anong gagawin mo? Anong magiging reaksyon mo? Ilang segundo na natahimik nga si Amara bago nga napalunok. Nire-revive pa nga lang kita, umiiyak na ako, Dos. Paano pa kung totoong hindi ka nakasurvive? Baka hanggang ngayon mugto pa rin yung mata ko. Sagot nga ng doktora. Inangat nga ni Dos ang kamay bago marahang dinala nga ang kamay ni Amara sa bibig nito. Malambing na hinalikan nga ng lalaki ang likod ng palad niya habang nakapikit. Kinikilig ako kapag nag-aalala ka sa akin. Sad pa nga nito. Parang gusto na nga kitang pakasalan eh. Dos naman. Namumulang turan nga ni Amara. Hindi ba pwedeng nag-aalala lang bilang kaibigan? Yan ka na naman eh. Sabi mo kahapon more than friends na tayo. Binawi mo na naman? Medyo masama ang loob na saad nga ni Dos. Parang nagtatampo nga dahil nga bumaba na ang mga balikat. Natawa nga ang doktora dahil parang batang inagawan nga ng pagkain ang lalaki sa harap niya. Ngayon,
kaya inagaw nga niya ang kamay kay Dos at bahagyang hinaplos ang ulo nga nito. Nagbibiro lang ako. Hindi ka lang naman simpleng kaibigan sa akin. Ako rin gustong gusto kita. Nakangiting saad nga ni Dos. Gusto mo rin naman ako, diba? Halata naman. Parang patay na patay ka nga sa akin. Saad pa nga nito. Uy, ang kapal mo naman. Gigil na singhal nga ni Amara. Binigay niya ang hiniwang mansanas dito. Side effect ba yan ang nangyari sa'yo ha? Nag-iilusyon ka na. Baka ikaw ang patay na patay sa akin. Naman. Nangasar pang ang tugon nga ni Dos. Napairap na nga lamang si Amara sa kawalan dahil lagi na nga lamang siyang inaasar ng lalaki. Araw-araw na nga yata kahit nagpapagaling nga sa natamong mga sugat. 2 linggo ang nakalipas nang tuluyan na ngang makarecover si Dos. Nagalit pa nga si Amara sa lalaki dahil agad nga itong bumalik sa pagtatrabaho kahit kagagaling pa lang. Kahit naman naghilom na nga ang mga sugat, ng lalaki nag-aalala pa rin siya dahil baka mapuwersa na naman ang katawan nito at mas lalong manghina. Pero mapilit talaga si Dos at nangatwiran pa nga na masyado nga siyang malakas para humiga-higa lang. Nasabi mo talaga kila Tita Jillian at Tito Charles, sure ka? Paninigurado pa nga ni Amara habang nakatitig nga ng maigi kay Dos. Kinukumpirma niya kasi kung totoo bang inamin nga ni Dos ang nangyari sa kanya. Nung nakaraan, nung muntik na nga itong malagay sa alanganin. Promise na sabi ko na. Pinagsisigawan nga ako ni Mommy. Muntik na nga akong pauwiin sa sobrang galit. Natatawang pagkukwento pa nga ni Dos. Abala nga sila habang naglalakad sa hallway ng ospital. Naglilibot lang sila dahil sabay na nga na namang natapos ang duty nilang dalawa. Yun naman ang lagi nilang ginagawa ni Dos. Naglalakad lang sa buong ospital at nagkukwentuhan tungkol sa maraming bagay. Kaya kahit 1 buwan pa nga lamang silang magkakilala, pakiramdam ni Amara, napakarami na nga niyang alam tungkol sa lalaki at napakarami na nga ring alam ni Dos tungkol sa kanya. Buti naman nasabi mo na, kung ako kina Tita Jillian, baka talagang binatukan na kita sa paglilihi mo. Sabi pa nga niya sa lalaki. Nakakatakot ka palang maging nanay, mahal na prinsesa. Buti na lang nobya lang kita. Sagot nga ni Dos. Naningkit ang mga mata ni Amara sa narinig. Hoy, nanliligaw ka pa nga lang, hindi pa kita sinasagot, Dos. Doon na rin papunta yon, doktora. Natatawang sagot naman ni Dos. Sus! Saad ni Amara bago lumapat nga ang tingin sa bit-bit na bulletproof vest ni Dos. Patry nga suotin yan. Dali na. Titignan ko lang kung totoong mabigat. Hubarin mo yung lab gown mo. Utos nga ni Dos na agad namang sinuot nga ni Amara. Tinulungan nga siya ng lalaki na ipatong nga bulletproof vest sa suot-suot nga niyang white blouse. Nakangisi pa nga si Amara habang pinagmamalaki sa lalaki na nakayanan nga niyang suotin ang mabigat na vest. Binalik niya sa pagkakasuot nga ng lab gown at natawa. Hindi halata yung vest kapag nakasuot ako ng lab gown. Bagay sa'yo. Bagay talaga ang sundalo at doktora. Parang sasagutin mo ako niyan eh. Pagmamayabang pa nga ni Dos. Ang kapal mo talaga. Buti na nga lang sundalo ka. Kung hindi talaga matagal na kitang sinikmuraan. Pagbibiro nga ni Amara. Kagagaling ko lang sasaktan mo na ako kaagad. Napatili nga si Amara nang makarinig nga ng malakas na kung ano sa unahan nga ng ospital. Parang may sumabog. Mabilis naman siyang niyakap ni Dos at pinaupo nga siya sa sahig. Dahil nga sadyang malaki ang katawan ng lalaki, nagawa siya nitong takpan. Lihim na napamura nga si Dos bago lingunin ang entrance ng ospital at bakas nga sa mukha nilang dalawang kaba at pag-aalala nang makita nga ang napakaraming tao na tumatakbo papasok ng ospital. Natatakot nga at tataranta dahil nga sa pagsabog. Mabilis na nagkalat nga ang mga sundalo sa paligid. Dos, saan ka pupunta? Natatarantang saad nga ni Amara. Dito ka lang, Amara, okay? Wag na wag kang lalabas. Kailangan kong sumama sa kanila dahil nararamdaman kong maraming terorista ngayon sa labas ng ospital.
Pero delikado, Dos. Naiyak nga natura ni Amara. Alam ko pero kailangan kong pumunta doon. Nangangako ko babalik ako talaga. Nang ligtas at buhay. Kahit hindi sigurado parang nakahinga ng maluwag si Amara. Pinangahawakan niya palagi ang pangako ni Dos kaya alam niyang tutuparin yun ng lalaki. Kaya dahan-dahan nga niyang pinakawalan ang braso nga nito. Sergeant, please accompany Dr. Amara on the safe zone. Utos nga ni Dos sa dumaang sundalo na mabilis namang sumaludo. Tinanaw nga ni Amara ang papalayong si Dos. Humihiling na manatiling ligtas ang lalaki. Ganon na lamang ang naramdaman na ginahawa nga ni Amara nang makita niya ang kaibigan na ligtas sa kwarto kung saan nga siya dinala ng sundalo. Manatili lamang po kayo rito sa kwarto na to habang wala kaming sinasabi. Delikado po sa labas at hindi kayo pwedeng mapahamak dahil nakasalalay sa inyo ang buhay ng mga magiging biktima. Saad nga ng sundalo. Sunod-sunod na nga lamang silang tumungo at pinanood na lumabas nga ng kwarto. Naiiyak na lumapit nga at yumakapabalik si Amara sa mga kaibigan na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa kaba. Takot nga na hindi sila makaligtas. Takot na mawala. Takot para sa ibang mga mamamayan na nasa labas ng ospital. Isang oras ganun katagal naghintay ang buong medical team sa safe zone hanggang sa wala na nga silang narinig, naputukan at sunod-sunod na pagsabog 5 minuto na puno ng katahimikan ng buong paligid. Hindi nila maiwasang mapaisip kung tapos na ba talaga ang lahat, kung marami bang nasaktan o kung lahat ba ay nakaligtas. Maging si Amara, hindi mapakali sa pag-aalala. Gustong-gusto nga niyang makita si Dos at masigurado kung ayos lang ba ang lagay ng lalaki. Nawala ang pag-aalala nang bumukas nga ang pintuan at bumungad nga sa kanila si Dos kasama ang grupo ng mga sundalo na may maliliit na sugat at butas nga sa mga uniforme. Medical team, we need you to treat the victims outside. Ligtas na sa labas kaya pwede kayong lumabas. We'll lead you all the way. Maautoridad pa nga na saad nga ni Dos. Lahat sila nakahinga ng maluwag dahil nga sa narinig. Sunod-sunod na lumabas nga ang mga doktor at nurse para gawin nga ang mga trabaho nga nila, samantalang naiwan naman si Dos at Amara doon. Dos, naiyak nga nasambit nga ni Amara sa pangalan nga ng lalaki bago yakapin nga ito ng sobrang higpit. Mabuti na nga lamang at okay nga si Dos ngayon at wala naman siyang ganong galos. Agad na gumanti naman ang yakap sa kanya ang lalaki at hinalikan nga sa noo. Sabi ko naman sa'yo, diba? Babalik ako ng buhay. Ayoko nang paiyakin ka, kaya hindi na ulit mangyayari ang gabing yon. Hindi na ako magpapakita pa sa'yo na duguan. Salamat, bulong nga ni Amara. Humiwalay naman siya saglit sa lalaki bago nga hinalikan ng marahan ng labi nga ni Dos. Nananlaki pa nga ang mga mata dahil nga sa ginawa niya. At sa mismong lugar nga o tent kung nasan sila, sa mismong katahimikan na yon, nakahanap nga sila ng oras para ipadama ang pagmamahal nila sa isa't isa. Pinaramdam nga nila ang init nga ng kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsisiping. Hindi yun dahil sa tawag ng laman, yun ay dahil bugso ng damdamin at totoong pagmamahal nila sa isa't isa. Makalipas nga ang ilang minuto, nakayakap nga sila sa isa't isa, nakahiga, nakaunan nga sa braso ng lalaki ang babae, nang bigla ngang may sumigaw sa labas nga ng tent. Tara na, Captain. Dali-dali namang napapitlag at nagbihis nga sila Amara. Pati na nga rin si Captain at nauna nga itong lumabas. Pagkatapos nga noon, mabilis at tumakbo nga palabas si Amara. Naghahanap ng mga sugatang biktima na kailangan ng tulong niya. Agad naman niyang nasilayan ang isang sundalo malapit nga sa entrance ng ospital. Duguan nga ang dibdib nito dahil nga sa tama. Nag-aalalang lumuhod nga siya sa tabi ng sundalo at nilabas nga ang mga medical supplies na dala niya. Huwag ka mag-alala, hindi kita pababayaan. Sambit nga niya sa sundalo na sinuklean nga siya ng munting ngiti. Ang ngiti na yon bilang pasasalamat, bilang tanda na nagtitiwala nga sa kanyang lalaki.
Naramdaman ni Amara si Dos sa likod niya habang maingat nga niyang ginagamot ang sundalo na nasa sahig. "Nurse Evan, stretcher please." Sigaw nga ni Amara. Sa dumaang kaibigan, mabilis namang tumango si Nurse Evan. Bago nga bumalik sa tulak-tulak nga ni stretcher. Maingat nga nilang binuhat ang sundalo pahiga sa stretcher bago ito dalhin papunta sa operating room. "Saan ka pupunta?" Tanong nga nito sa kanya. "Marami akong kailangang operahan ngayon, Dos." "Kaya ba kailang oras ako sa surgery room?" "Marami yatang." Sabi nga silang napalingon ni Dos nang marinig ang isang ingay mula sa gilid nila. At gano'n na lamang ang gulat nilang dalawa nang makita nga si General Moriones na nakatayo sa gilid nila habang nakatutok nga. Ang kung ano kay Dos. "General," nautal nga na sambit ni Amara. "Anong ibig sabihin nito, General?" Tanong naman ni Dos. "Nagawa mong ilid ang team sa paglaban sa mga kalaban. Pagbalik mo ng Manila, sino lang ang makakatanggap ng papuri kesa sa akin? Hindi ba't ikaw? At hindi ko hahayaang mangyari yon." Galit na saad nga ng matandang sundalo. "General, hindi mo kailangang umabot sa ganito." Naiyak nga na saad nga ni Amara. "At ano alam mo, Doktora? Kaya ako nga pinadala dito si Dos dahil gusto ko siyang mamatay. Bata pa lang pero mabilis makakuha ng mataas na pwesto sa military. Samantalang ako, tumanda na't lahat pero hindi pa rin naging presidente ng AFP. Kaya kapag nawala si Dos, hindi na nga ako mamomroblema pa." Tila nababaliw nga na saad ng general. "Matagal ko nang ramdam na traidor ka. Dapat pala nung una pa lang, naniwala na ako sa nararamdaman ko. Traidor kung traidor, pero mamamatay ka rin sa mga palad ko ngayon, Dos. Magpaalam ka na dyan kay Amara dahil ngayon na ang huling beses na magkikita kayo." Pagbabanta nga ng general. Nanlaki ang mata ni Amara nang makita kung paano lumipat nga ang daliri ng general sa hawak nga nito at pinindot yon. Mabilis na kinilos nga ang katawan at tinakpan ang katawan ni Dos para saluhin ang bala. "Amara!" Sigaw nga ni Dos nang matumba nga ang doktora sa sahig matapos ngang ito ang tamaan. Isang putok nga ang narinig niya pero ngayon ay mula na nga ito kay Kael na nasa second floor. Nagalalang binalingan nga nito si Amara at nanginginig na hinaplos nga magandang mukha ng babae. "Amara, please wake up." Nautal nga niyang sambit. Gusto nga niyang magwala at magalit sa sarili dahil nga hindi nga niya inaasahang sasaluhin nga ni Amara ang bala na para sa kanya. Gusto nga niyang saktan ng sarili dahil napahamak nga ang doktora na mahal niya. "Amara, wag mo akong iwan. Wag mong gawin sa akin to." Umiiyak nga na saad nga ng lalaki. "Kalma, Dos." Gulat na umangat naman ang tingin nga ni Dos sa babae nang marinig nga itong magsalita. Ganun na nga lamang ang gulat nga niya nang makitang nakadilat na nga si Amara at natatawa pa. "Sasagutin pa kita, di ba?" "Amara, anong nangyari?" Taranta nga na saad nga nito bago tulungang bumangon nga ang doktora. Nag-inat nga ng katawan ng babae at ngumisi bago buksan ang butones nga ng lab gown. "Mabuti na nga lamang hiniram ko tong bulletproof vest kanina, Captain. Naging superhero mo tuloy ako." Napabuga ng hininga si Dos sa labis na kaba bago nga niya ikinulong sa bisig si Amara. Lubos na nagpapasalamat na nga ito na hindi na panong babae sa buhay niya. Matapos ang laban na naganap sa pagitan ng mga terorista at mga sundalo, tuluyang napuksa ng Special Force Unit ang team nila Dos ang mga kalaban nga sa lugar. Kaya ang dating magulong syudad ay naging payapa para sa mga mamamayan. Habang si Amara naman, naipadala na nga sa pinakamalaking ospital sa Manila at naging pinakamagaling na doktor doon. Pero doon niya nalaman na nagbunga pala ang isang araw na may nangyari nga sa kanila ng lalaking minamahal niya na si Captain Dos. Isang taon din ang nakalipas nang makapanganak na nga si Amara. Napagpasyahan nga nilang magpakasal ni Dos matapos nga ang 9 na buwan na pagiging magnobyo at nobya nila. At 3 buwan matapos nga ang kasal nila, labis nga ang gulat nga nilang dalawa nang malaman na magbubuntis nga muli si Amara.
At triplets nga ang naging bunga ng pagmamahalan nila ni Dos. Habang pinapalaki ang mga matatalinong anak, tuluyang na-promote nga si Amara sa trabaho at naging executive ng ospital dahil nga sa pagiging magaling nga niyang doktor. At si Dos naman tuluyan nga rin na-promote bilang major dahil nga sa angking galing nga nito sa pagsisilbi at pagiging leader. At habang patuloy na nililigtas nga ang buhay ng napakaraming tao, patuloy pa rin ang pagmamahalan nilang dalawa. Kasama nga ang kanilang 4 na anak. Ang simpleng pagkikita nila sa syudad na puno ng mga kalaban na uwi nga sa pagmamahalan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan sa pagitan nga ng isang sundalo at ng isang doktor na militar. At dito na nga po nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Felungay, LV Candontol, Annie Hoson, Wilma,